Kung maraming nagtataka, nagugulat, ako ganun din. Trabaho ba ng isang senador na ganito ang sasabihin in public? In public kasi public hearing ito, kanyang ginawa bilang chairman ng komite na nag-imbestiga dyan po sa compound ni Kibuloy sa Davao. Yung kanyang pagsasabi sa pulis na parang ang dating sinisisi ang pulis, pinapatigil ang pulis, at maging si Pangulong Marcos ay tinawagan niya ng pansin. Ito, pakinggan nyo, talagang ang hindi ko rin maintindihan eh. Ano bang level na usapan ito? Ano ba, sabihin, ano bang level? Di ba senador ay member ng legislator? Iba ang trabaho ng senador kaysa sa presidente. Ang court order ay galing sa judicial body. At warrant of arrest na pinatutupad lang ng pulis. Bakit kailangan pati ang ating Pangulo ay tawagan ng pansin at sabihan pang huwag sarado ang isip nyo, huwag yung isara ang utak nyo, parang ganun eh. Presidente ng Pilipinas, sasabihan ng isang senador na katulad ni Bato, paano yun? Pakinggan nyo ito. I'm trying to justify your actions, but I'm running out of justifications. Ngayon, sabihin mo, tuloy-tuloy nyo pa. Well, I don't know how to deal with this situation. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President, please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal, not only to the QGC members, but also to you policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President, please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. Grabe, ano? So, yun ha. Senador po yan. Trabaho ba, inulit ko, trabaho ba ng senador magsalita ng gano'n? Di ba? Para sinabi mo naman na walang ginagawa ang Pangulo. Hindi na nga pwedeng makialam ang Pangulo dyan dahil court order. Ikaw naman, senador, dati kang PNP chief. Baka noong mga panahong yun, nung kayo nakaupo, wala kayo nahuhuli. Kaya hindi mo alam kung paano ang pagpapatupad ng batas. Paulit-ulit na sinasabi ni General Torre, court order ito, warrant of arrest, hindi sila titigil, dapat nilang mahuli dahil yan ang trabaho niya. Bakit sinisilip mo yung walang tulog, walang kain, walang ligo? Trabaho ng pulis yan. Ang pulis at sundalo, pag may operation, talagang kasama yung sakripisyo. Walang uwian sa pamilya. Para lang ipatupad ang batas. Para lang sa bayan. Ganun ang ginagawa ni General Torre at kanyang mga katauhan. Ang dating parang nadidismaya ka sa gawa ng pulis para gusto mong bitawan yung ginagawa nila para lumuag. Para makawala yung Kingdom of Jesus Christ, makalaya si Kibuloy, ganun ba? Sandali. Ibang level yan, ibang issue yan. So again, tinatanong ko lang naman, Senador, ikaw ay dating PNP chief, alam mo dapat at dapat matuwa ka dito sa tapang, paninindigan at seryosong trabaho ng mga pulis na dating tauhan mo. Dapat matuwa ka dyan dahil kahit walang liguan, walang tulugan, kahit na sobrang pagod, kahit binabastos ng mga membro ni Kibuloy, tuloy pa rin ang paghahanap. Dapat matuwa pa ka tayo dahil may pulis na seryoso. Bakit parang dismayado ka sa ginagawa ng pulis? Pagkatapos sasabihin mo pa at mananawagan ka sa Pangulo na huwag isara yung utak. Para bang gumising ka, Mr. President, tulungan mo itong mga ito. Teka muna. Walang magagawa ang presidente dyan. Hindi nila trabaho yan. Ang court lang ang pwedeng mag-recall sa galaw ng PNP. Pag binawi ng korte ang iniisong warrant of arrest, aalis ang pulis kasi wala na silang court order. Pero hanggat nandyan, buhay, malakas, ang order ng korte, ipapatupad yan dapat ng pulis. Again, Senador Bato, dapat matuwa ka dahil yung mga dati mong tauhan ay may tapang at nagtatrabaho kahit pagod, kahit na anumang karasan ang naranasan nila. Bakit parang dismayado ka pa? Hindi ka ba bias niyan? Nagtatanong lang. Hindi ka ba bias niyan in favor of Kibuloy? Hindi ka ba bias niyan in favor of Kingdom of Jesus Christ?
Senador, nagtatanong lang po. Kasi viral na viral talaga sa social media ito pong iyong mga paliwanag at iyong ginawang public hearing. Parang sa tingin ko 90% ng mga viewers, hindi lang sa channel na ito, kahit sa ibang channel, dismayado sa iyo. Hindi masaya sa ginagawa mo. Actually, ang iba galit pa sa iyo. Dahil ang dating mo ay parang pabor ka sa pugante, pabor ka sa mga humaharang sa court order, warrant of arrest. Malinaw naman sa video na ipinakita ng PNP, sila yung hinarangan, sila yung kinakapkapan ng mga member ni Kibuloy para hindi makarating doon sa target nilang area, bunker, tunnel o kwarto na dapat nilang hanapin para makita si Kibuloy. Ulit-ulit na rin sinabi ni General Torre, si Kibuloy ay nasa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Kaya gusto nilang hulihin dahil nandyan yan. Dahil nga lang po, 30 hectares, maraming bahay at building, eskwelahan, may mga tunnel, napakaraming kwarto, hindi talaga makita ng ganong kadali. Pero kitang-kita na yung mga kwarto, mga personal na gamit ni Kibuloy at maliliit na kwarto na may mga natutulog na mga batang babae. So ano ba yun? Yun ang sinasabi ni General Torre, ba't hindi yung paniwalaan? Paano mo kung halimbawa, nag-pull out yung pulis sa pakiusap mo at sinunod sila? Halimbawa, sinunod ng PNP yung pakiusap mo. Mag-pull out muna yung pulis para bumalik sa normal. Sa tingin mo, kung nandiyan si Kibuloy, mananatili pa yun dyan? Siyempre, makakatakas yan. Tatakas yan. Malinaw na ayaw magpahuli. Dahil ayaw talagang lumabas, di ba? Gagawa ng paraan yan pagka may paraan. Kung magpupull out ang pulis, madali na tumakas yan. Di ba ganun kasimple lang yun? Kaya nga 24 na oras ang operasyon ng PNP ay para hindi sila matakasan, para kanilang mahuli. Kaya sana Senador Bato de la Rosa, nakakapagtaka, katakataka ng ang mga statement mo. Ulitin ko, hindi naman tayo nagmamagaling. Ikaw ay senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi ka senador lang ni Kibuloy at ng taga Davao. Kaya sana maging maingat. Sana pang-national, sana hindi bias, sana ay pumarehas ka at huwag mong idamay ang Pangulong Marcos kasi walang kinalaman ang Pangulo dyan. Ang pulis ay sumunod lang sa korte. Yan po ang napakalinaw. So, any comment, reaksyon sa isyong ito. Huwag tayong magsasawa. Hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, suportahan natin ang gobyerno at ang PNP. Hanggat hindi nahuhuli si Kibuloy at para magkaroon ng trial, para lumabas ang totoo, katotohanan, kung siya ay may kinalaman o wala, huwag nating tigilan ito. Pag-usapan ng pag-usapan, nakakatulong yan. Ayaw niyan lumabas, pinahirapan niya mga otoridad. So tayo at kayo, tayo mga Pilipino, huwag din tayong tumigil ng kababantay dito sa pagpapatupad ng batas. Dahil kailangan ipakitang kahit sino may pananagutan. Yung accountability ng kahit sinong ma-influensyang tao, bilyonaryong tao, at yung pangkaraniwang tao, pantay-pantay lang yan dapat sa ating mga batas. Please like ng ating mga video.